pamumuhay sa isang balanse, positibong enerhiya na espasyo ay mahalaga para sa iyong kagalingan. Ang feng shui ang sinaunang sining ng China ng pag-aayos ng mga bagay ay maaaring mapabuti ang kalidad ng iyong buhay. Magsimula sa feng shui sa sala upang matiyak na ang espasyo na ito ay maligayang pagdating. Maaari itong mga hulugan ng muling pag-aayos ng iyong mga kasangkapan, pag-declutter, pagdaragdag ng mga bagong elemento at materyales o pagbabago ng mga kulay ng iyong espasyo tungkol sa feng shui. Nakasanayan na maaari ring mag-apply sa iyong silid tulugan. Para sa mga madaling paraan upang lumikha na magandang feng shui sa iyong sala na maaaring positibong makaapekto sa iyong mga relasyon, kaginawahan, kalusugan at kagalingan. Ang una ay alamin ang mga pamamaraan sa paglinis ng espasyo ng inyong sala. Ang pag-clear ng espasyo upang alisin ang negatibong enerhiya ay palagi isang mahalagang hakbang sa paglikha ng mga magandang feng shui. Ang sala ay mahalaga na malinis ang espasyo dahil ito ay isa sa mga mas pampublikong lugar ng bahay. Gumamit ng iba't ibang mga pamamaraan sa pag-clear ng espasyo tulad ng smudging, pagpapalaganap ng mahalagang langis o pagtunog ng kampanilya o mga wind chime. Ang pangalawa ay buksan ang mga bintana at alisin ang lumang enerhiya. Ang isang mahusay na paraan upang i-clear ang negatibo at lumang enerhiya mula sa iyong sala ay upang buksan ang lahat ng mga bintana para sa isang minimum na 9 na minuto. Ang 9 ay ang pinakamagandang numero sa feng shui. Pinapayagan nito ang lumang enerhiya na umalis at gumawa ng puwang para sa bago. Linisin ang mga bintana gamit ang isang hindi napakalas na glass cleaner o simpleng suka at tubig lamang. Pangatlo, alisin ang mga nakakalat sa sala. Marami sa atin ang may napakaraming bagay na naiipon sa ating mga espasyo sa sala. Ang lahat ng kalat sa ating tahanan ay kumakatawan sa mga damdamin ng labis na pagkabalisa, stress at abalang-abala sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-decluttering ay nagbibigay daan sa iyo na huminga at mag-clear ng isnagnat na enerhiya. Tandaan, hindi lahat ng sulok ay kailangang punan. Pang-apat, hanapin ang lokasyon ng bagwa ng iyong sala. I-overlay ang mapa ng enerhiya ng feng shui bagwa sa iyong bahay upang makita kung alin sa 9 na lugar ang tumutugma sa lokasyon ng iyong sala. Gamitin ang mga katangian ng lugar na ito upang mapahusay ang feng shui ng iyong sala. Ang isang mahusay na paraan upang gawin ito ay upang ilapat ang kulay ng bagwa sa lugar na iyon. Halimbawa, kung ang iyong sala ay nasa lugar ng mga taong matulungin, dalhin ang kulay abo upang mag-imbita ng higit pang mga benefactors sa iyong buhay. Ang iyong sala ay nakatayo sa 2 bagwa area, maging malikhain sa mga kulay na iyon. Ang pang-5, dalhin ang 5 elemento sa iyong sala. Ang 5 elemento ay isang sistemang teos na gumagamit ng mga siklo ng kalikasan upang ipaalam at balansehin ang ating kalusugan at kagalingan. Ang 5 elemento ay lupa, metal, tubig, kahoy at apoy. Dalhin ang magandang feng shui sa iyong sala sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng isang bagay mula sa bawat isa sa 5 elemento sa iyong espasyo. Narito ang isang mabilis na pangkalahatang ideya ng 5 elemento gamit ang kulay at hugis. Ang earth ay makalupang kayumanggi, kahel at dilaw na kulay, at patag,
sukat na hugis. Ang metal ay puti, kulay abo, metalikong kulay at spherical bilog na hugis. Ang tubig ay itim na may napakadilim na asul na kulay at curvy wavy na hugis. Ang kahoy ay asul at beredeng kulay at hugis pareba at haligi. Ang apoy ay naghininingas, pulang kulay at tatsulok na hugis. Gumamit ng mga kulay sa iyong sala na may intensyon. Ang mga kulay ay ginagamit sa feng shui upang mapahusay o suportahan ang mga particular na lugar sa iyong buhay. Magtrabaho gamit ang kulay sa iyong sala upang lumikha ng enerhiya na nais mong linangin. Ang mga kulay ng sala ng feng shui ay maaaring magmula sa 5 elemento ng tubig, apoy, lupa, kahoy at metal. Halimbawa, ang kayumanggi ay makalupa at sumasagisag sa katatagalan, pagkain at saligan. Sa feng shui, mahalagang igalang ang iyong intensyon. Kaya kung naaakit ka sa isang particular na kulay, dalhin ito sa iyong sala gamit ang pintura, kasintapan, sining o iba pang mga accessory. Gayon din, mag-ingat kung ang isang kulay ay hindi tama sa iyo upang maiwasan ito. Ang pang-7 ay lumikha ng isang maligayang pagdating sa layout ng webless. Kapag naka-estilo ang living room o sala, isaalang-alang ng mabuti ang mga kasangkapan. Siguraduhin na may komportableng upuan para sa bawat miyembro ng pasambayan. Ang bawat tao sa tahanan ay dapat na malubod na tinatanggap at naaapektuhan. Mainam din na ayusin ang mga kasangkapan para mag-imbita ng pag-uusap at pakikipag-ugnayan. Nangangahulugan ito na ang mga sofa at upuan ay maaaring makaharap sa isa't isa. Subukang i-minimize ito kung saan may nakaupo na nakaharap sa pintuan. Ang pang-8, maglagay ng halaman upang magkaroon ng magandang enerhiya. Ang mga buhay na berdeng halaman ay nagdadala ng enerhiya ng buhay sa iyong tahanan. Ito ay isang simpleng paraan upang magdala ng masarap na feng shui sa iyong sala. Siguraduhin na nagbibigay ng sapat na ilaw, espasyo, tubig at TLC. Piliin ang tamang mga halaman para sa feng shui at huwag mag-iwan ng mga namamatay na halaman sa iyong sala. Ang pang-9, pumili ng makabuluhang likhang sining. Ang sining ay isang personal ngunit mahalaga sa feng shui. Isaalang-alang ang 3 puntong ito. Magdala ng isang imahe na may makabuluhang kulay o ang 5 elemento. Halimbawa, ang isang nanginingas na kulang pagpipinta ay nagpapahiwatig ng enerhiya ng apoy para sa simbolyo ng damdamin, pagkilala at kakayahang makita. Iwasan ang emotional na sining. Tanggalin ang isang piraso ng sining na sa tingin mo ay negatibo. Huwag maghang ng sining ng masyadong mababa o enerhiya ng silid ay mababa din. Ihang ang sining sa naaangkop na taas para sa espasyo at laki ng piraso. Umupo sa commanding position. Ilagay ang iyong sofa at upuan sa posisyon ng pag-uutos na nangangahulugang nakaharap sa pasukan ng sala upang palagi mong makita kung ano ang nangyayari at kung sino ang pumapasok sa espasyo. Ang posisyon ng commanding position ay nag-aalis ng elemento ng sorpresa sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyo ng kamalayan sa iyong mga kalagayan. Pang-11,
Balansehin ang yin at yang spaces. Balansehin ang iyong sala sa mga yin at yang area. Ang mga puwang ng yin ay tahimik at pribado at ang mga lugar ng yang ay aktibo at nasigla. Upang lumikha ng pagkakasundo sa isang sala, balansehin ang isang aktibong puwang ng pagtitipon ng yang na may isang tahimik na sulok ng pagbabasa sa isang sulok. Ang sumunod ay i-maximize ang likas na liwanag. Palakasin ang dami ng natural na ilaw na pumapasok sa iyong sala. Ang sikat ng araw ay sumasagisag sa kagalingan, enerhiya at sigla sa feng shui, kaya mas marami ang mas mahusay na lumiwanag ang espasyo. Buksan ang mga kortina o ihang ang mga sheer para sa nagkakalat na ilaw kung ito ay masyadong malupit. Palakihin ang ilaw sa pamamagitan ng pagbitin ng mga salamin upang maipakita ang mga bintana at ilaw na dumadaloy sa espasyo. Kung meron kang limitadong natural na ilaw, i-layer ang mga light fixtures sa paligid ng sala at isama ang uplight table lamp, wall, sconces at ceiling lights. Ang pang-13 ay maghahang ng salamin para may pakita ang kagandahan ng inyong sala. Maglagay ng salamin sa sala kung saan ito ay sumasalamin sa kagandahan, tulad ng magagandang tanawin ng kalikasan mula sa bintana o kaya'y humarap sa salamin upang maipakita ang isang kamangha-manghang piraso ng likhang sining. Pagbutihin ang isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng pag-target sa salamin upang maipakita ang pagtitipon ng mga bisita sa sofa. Huwag ituro ang salamin para direktang sumasalamin ito sa pintuan. Maghang ng isang bilog na salamin na itinuturing na kapakipakinabang sa feng shui. Ang lahat pong ito ay gabay po lamang. Ugaliing magdasal araw-araw upang buhay ay mapabuti. Kung may nais kayo malaman tungkol sa inyong zodiac sign, ay mag-comment lang po at gagawin po natin ng video para sa next vlog ko. Thank you for watching!